Hi, ako si Kabos na vlogger, housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia sa loob ng 10 taon. Nakaraang video mga kabs, pinag-usapan natin ang sweldo ng laundry boy dito sa bansang Saudi Arabia sa hospital. Kung ano yung trabaho nila sa umaga, magkano yung sweldo nila, magkano yung basic salary nila, at magkano ang sasahurin nila sa buong buwan dito sa bansang Saudi Arabia kung sila ay maging laundry boy sa isang hospital mga kabs. At ngayon naman sa video ito, pag-uusapan naman natin ang sweldo at trabaho ng mga DH o domestic helper na mga kababayan nating mga Pilipina dito sa bansang Saudi Arabia. At ako po ay gumagawa ng mga video kung paano pumasa sa isang housekeeping interview at may mga question and answer na tayong ginagawa sa ating mga previous na video. Bisitahin nyo lang ating channel, Kabos na Vlogger. At ngayon naman mga kabs, pag-usapan naman natin ang trabaho ng ating mga kababayan dito sa bansang Saudi Arabia na DH o domestic helper. Klase ng trabaho nila, kung ano magiging trabaho nila dito sa bansang Saudi Arabia. Alam nyo mga kabs, pag sinasabing DH, domestic helper, ay dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs, wala silang tamang oras mga kabs kung kailan sila mag-umpisa at kung kailan sila titigil. Pag tinawag sila ng kanilang amo na palinisan to, pag tinawag sa kanilang amo na lutuin mo to, pag tinawag sa kanilang amo na gawin mo to, ura-urada mga kabs, gagawin nila yon kasi wala silang oras, naka-stay-in lang talaga sila sa loob ng bahay ng amo nila mga kabs. Magtanong kayo ngayon mga kabs, pagod ba talaga ang DH? Medyo pagod talaga ang trabaho ng DH mga kabs kasi wala nga silang oras kung kailan mag-umpisa, wala rin silang oras kung kailan sila titigil mga kabs. Dito naman tayo mga kabs sa klase ng kanilang trabaho. May DH na taga-alaga ng bata lang. Yun lang talaga ang trabaho niya mga kabs. Mayroong DH din na taga-laba lang din siya mga kabs. Trabaho lang talaga niya sa isang bahay. Mayroon ding taga-alaga lang siya ng may edad na. Ilan din ang trabaho niya mga kabs. Mayroon din mga kabs na taga-luto lang din ang trabaho niya mga kabs. Kung yun ang mga nadatang trabaho niya dito mga kabs, bilang DH, maswerte kayo. Kung tagaluto lang kayo, tagalaba lang kayo, hindi na kayo maglilinis pa ng ibang ano, swerte nyo mga kabs kung ganyan ang maging trabaho nyo lang dito sa bansang Saudi Arabia. Pero kung maging all around kayo mga kabs, medyo nakakapagod talaga ang maging DH. So yun nga mga kabs, may DH dito na tagaluto lang, tagalaba, tagalinis lang. At mayroon ding DH dito mga kabs na all around ang gagawin niyang trabaho mga kabs. Maglaba, plancha, linis ng bahay, lahat-lahat na yan mga kabs. Yun talaga ang kadalasang trabaho ng isang DH dito mga kabs. Minsan mga kabs, ang tulog nila 3 hours, 4 na oras. Yan ang mga tulog kadalasan ng ating mga kababayang DH dito sa bansang Saudi Arabia. Kaya mga kabs, sa ating mga kababayang gustong mag-DH, kung ikay magpaplano, pag-isipan mong mabuti kung dapat bang mag-apply ka sa ganyang trabaho o dapat bang ituloy ang iyong plano. Kasi hindi biro, hindi basta-basta ang maging DH dito mga kabs. Kailangan tiisin mo talaga ang 2 taon. At isa pa mga kabs, ang DH dito mga kabs ay kadalasan wala silang day off. Kaya mga kabs, napipilitan ng ating mga kababayan nagpunta dito sa bansang Saudi Arabia para maging DH ay dahil sa kahirapan ng buhay sa atin sa Pilipinas. Kaya kahit hirap ang trabaho bilang DH, nagtsatsaga sila, nagtitiis sila dito sa 2 taon na kontrata upang makasupply ng pera, makapadala sa pamilya at mabigyan ng edukasyon ng mga anak, mabigyan ng edukasyon ng mga kapatid. Kaya nagtitiis ang mga kababayan nating DH dito sa bansang Saudi Arabia. So ngayon mga kabs, dito naman tayo sa sweldo ng DH natin. Kung sa Pilipinas ang pinirmahan mo ay $400 mga kabs, yun ang pinirmahan mo dun sa Pilipinas, yun naman talaga ang kadalasang pinipirmahan ng ating mga kababayang dito sa Pilipinas, $400. So pagdating dito sa bansang Saudi Arabia, ang magiging sweldo mo niyan mga kabs ay, kung ikumpara natin sa real, magiging sweldo mo ay 1,500 ang starting mo mga kabs. So yun nga 1,500 ang starting mo dito, 1,500 real ha, hindi 1,500 peso. 1,500 real, i-convert natin sa piso kung magkano ang isang buwan mo dito bilang DH o domestic helper, magkano yung sasahurin mo sa loob ng isang buwan. So i-convert natin ang 1,500, i-multiply natin sa palitan
na 15. 1,500 times 15 equals 22,500 ang isang buwan mo dito na sasahurin kung ikay mag-DH dito sa bansang Saudi Arabia. At yung 1,500 mga kabs, yan talaga ang starting ng sweldo ng DH dito sa bansang Saudi Arabia. Kapag nag-renew ka o na tumagal ka na siguro mga kabs, dadalayan ka ng amo mo o humingi ka ng dagdag o kaya magpadagdag ka, maaaring madagdagan niya ng 1,600, 1,700, depende na mga kabs sa amo mo kung dagdagan ka. Pero mga kabs, yung 1,500 na yan ay libre ka na pagkain. Pwera lang sa mga personal mong gamit na sabon, mga gamit ng babae, mga toothpaste. Minsan libre toothpaste naman. Pero yung mga personal na gamit ng babae, yun talaga ang bibilhin mo pa. So siguro mapadala mo sa Pilipinas dyan ay mga 1,300, 1,400, padala mo sa pamilya mo mga kabs. So okay na rin, pero dito libre ka naman ng kain, hindi ka nabibili. Sa 1,500 buo na yung sweldo mo niyan at libre ka na ng kain, tulugan, kama, aircon, libre na yon mga kabs. Ngayon naman mga kabs, ang DH walang day off. Pero kung mag housekeeping ka dito mga kabs, may sa loob ng isang linggo mga kabs, kapag ikay housekeeping dito, may day off ka na isang beses. Maka-day off ka mga kabs. Sa DH mga kabs, hindi ka maka-day off sa loob ng isang taon. Bihira na yan. Sa loob ng 2 taon mga kabs, swerte mo na kung maka-day off ka ng isa. Depende sa amo mo. Kaya ang kaibahan ng housekeeping dito at DH medyo magkaiba talaga. Sa sweldo naman, medyo malaki-laki ang sweldo ng housekeeping dito mga kabs kung ikumpara mo sa DH. Ang sweldo ng housekeeping dito, sumasahod ka dito ng 2,000 to 2,500. Kaya ang DH naman ay sumasahod ng 1,500 lang. Pero libre pagkain. Doon naman sa housekeeping, 2,500 or 2,300, ikaw ang bibili mo ng sariling pagkain. Pero ang kumpanya, magbibigay sila ng 300 food allowance para sa pagkain mo. So yun ang kaibahan ng DH at saka housekeeping. Ang housekeeping, may day off sang araw, makapagpahinga ka. Ang DH, 2 years ka na walang day off halos. Ganun. Yun ang kaibahan ng DH at saka housekeeping. Kaya nag-housekeeping din ako. Di man ako pwede mag-DH kasi lalaki naman ako. Kaya naman natin nabanggit o pinaghambing dahil sa halimbawa may mga gusto rin tayong mga kababayan na mga babae na gustong mag-housekeeping, may gusto rin tayong mga DH dyan na gustong mag-housekeeping din. Alam din nila na ganun ang kaibahan. Kaibahan ng trabaho o mga day off sa housekeeping at saka DH. So yun o, nabanggit natin ang mga trabaho ng mga DH na maglaba, maglinis, tagaluto, yun ang mga trabaho kadalasan. Minsan tulog nila 4 na oras, 3 oras lang talaga. So pagod talaga ang DH. Kumpara mo sa housekeeping, pagod din naman kaso may rest ka lang na isang araw. Tsaka hindi ka stay in, stay out ka kasi may accommodation naman ang mga housekeeping. So bago magtapos ang ating video, inanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify sunod ng mga video na aking gagawin. Kung nais mong puntahan ang ating mga video, bisitahin nyo lang ang channel natin na Kabos na Vlogger. Nandun yung mga tanong ng housekeeping, nandun yung mga question answer ng housekeeping kung paano pumasa mga trabaho natin. Minsan nandun din ang mga video natin. Okay, hanggang sunod ng mga video mga Kabs. Maraming salamat sa panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger.